Maraming na-postpone na bakasyon. Maraming humingi ng tawad at nagsisi sa kasalanan. Kasi nga, magugunaw na daw ang mundo sa May 22, 2011 o 21, depende sa time zone. Alam mo tol, dito ako nagtataka. Bakit ba ang dali-dali mauto ng tao kapag may nagsabi na magugunaw na ang mundo? Kasi ganun tayo. Mas dumidikit sa utak natin ang negatibo. Hindi ba? Pag sa hula, kunyari, mas maalala mo pa yung prediksyon na maaaksidente ka kesa sa makakabiyahe ka sa Saudi at may makikilalang magandang dalaga o kaya tatama ka sa sweepstakes. Pero teka, sino ba tong hinayupak na Harold Camping na ito at bakit ang daming naniwala sa kanya? Si Harold Camping ay isang Amerikanong evangelist sa Family Radio sa California. Kung akala nyo na para siyang sintu-sinto, nagkakamali ka. Si Camping ay isang engineer na gumraduate sa UC Berkeley. On May 21, there's going to be a terrific earthquake, way, way greater than anything that the Earth has ever experienced, and that'll be the beginning of Judgment Day. So, paano raw ba nasabi ni Camping na magtatapos ang mundo sa May 21, 2011? Base raw ito sa matematikal na kalkulasyon sa mga berso ng Biblia. Pero gaano ba siya ka-accurate? Eto, ilang beses na rin siyang sumablay. Sabi niya dati, May 21, 1988, magtatapos ang mundo. At September 7, 1994. In fact, may libro pa nga siyang sinulat na pinamagatang 1994. Pero tol, anong petsa na? May 21, 2011. End of the world. Oh, andito pa rin tayo. Pero sabi ni Camping, relax lang kayo. May extension pa ang doomsday ng 6 months. See you in October 21 of this year daw. Will continue right up until October 21, 2011, and at that time the whole world will be destroyed. Sablay ang prediksyon. Ang joke nga ng iba, dapat daw magtrabaho si Camping sa Pag-asa. All the earthquake sensors will pick that up instantly. Pero teka. Hindi ba sa tingin mo, parang medyo may elemento ito ng colonial mentality? Bakit pag itong mga to yung nagsabing magugunaw ang mundo o magkakalindol, walang naniniwala? Mayon. Mali yan. Mayon po? Mayon. Taal po to? Oo, sama yan. Sama lahat. Pero pag mga kano ang nagsabi, naniniwala tayo. Kung tutuusin, pwedeng maturing na baliw si Camping. Pero tandaan natin na once upon a time, maraming propeta sa kwento ng Biblia ang tinawag ding baliw. At tandaan na once upon a time, ang Kristyanismo ay tinuring ding isang kulto at pinipersecute pa ang mga kasapi. Pero ngayon, tingnan mo naman sila. Okay, granting nga, totoong end of the world na. Oh, ano gagawin mo? Wala. Relax ka lang. Wala yan. Hindi yan magkakatotoo. Maniwala ka sa akin.